Bukas daw po ang palasyo sa muling pagsusuri sa PNP law. Kasunod po yan naging kalituhan nga sa estado ni General Nicolas Torre III sa Philippine National Police at sa Metropolitan Manila Development Authority. Ang palasyo naman sisiguraduhin daw na mapapanagot si Charlie Atong-Ang sa krimen na kanyang kinakaharap. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng mga karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Bukas ang palasyo sa ideyang muling suriin, balikan at pag-aralan ang umiiral na batas na itinatutupad sa Philippine National Police. Ito ay kasunod sa hindi pagkakaintindihan sa status ni General Nicolas Torre na nanatiling 4-star rank ng PNP habang may bago na siyang posisyon bilang General Manager ng Metro Manila Development Authority. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung nagkaroon ng ganitong pangyayari at nagkaroon din ng misconception sa mga provisyon ng batas ay walang masama kung muling pag-aaralan ang PNP law. Mula dito, sinabi ni Castro maaaring madetermina kung ano ang dapat maamyendahan. Ang tinutukoy na PNP law ay ang Republic Act No. 6975 o ang DILG Act of 1990 na inamyendahan ng Republic Act 8551 at Republic Act 9708. Ang Republic Act 8551 ay ang PNP Reform and Reorganization Act of 1998 na nagpapalakas at pag-aayos sa organisasyon ng pambansang pulisya, habang ang Republic Act 9708 ay ang PNP Reform Act of 2009 na tumutukoy sa fixed tour of duty ng Chief PNP at mga probisyon sa promotion at pamumuno. Pakinggan natin ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maaari po kung ganito po ang nangyayari at nagkakaroon po ng misconception sa mga provisions ng batas, maganda pong ma-revisit at malaman kung ano ang dapat na mabago. Samantala, sisiguraduhin din ng gobyerno na mananagot ang mga taong dapat managot sa hustisya nang sa gayon mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Ito ang binigyan din ni Yusek Castro sa gitna ng patuloy na pagtatago ni Charlie Atong-Ang na sinasabing nakakuha ng tulong sa mga tinaguriang foreign friends. Ayon kay Castro, sa panahon ni Pangulong Marcos, hindi pinalalampas ang kontrobersiya sa mga nawawalang sabungero na unay pinatututukang maigi ng Pangulo. Partikular na pinababantayan ng Presidente kay dating Department of Justice Secretary at ngayon Ombudsman Boying Remulla. Patunay sabi ito ng Palace official na hindi bibitawan ng pamahalaan ang dapat panagutan ni Atong-Ang at mabigyan ng hustisya ang mga biktima, partikular itong mga kamag-anak ng missing sabungeros. Pakinggan natin muli si Yusek Claire Castro. Kung ito po nangyayari ngayon, na isang malaking tao ay nasasangkot sa ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi po pababayaan ng gobyerno na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hustisya. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.